Halos 90 billion pesos na halaga ng benepisyo sa PhilHealth ang hindi napakinabangan ng mga Pilipino noong nakaraang taon batay sa audit report ng Commission on Audit. Una pa ng COA, imbes na palawakin ang benefit package, inilagak ng PhilHealth ang pondo sa mga investment. Ang sagot ng PhilHealth sa pagtutok ni Mariz Umali. Pagkukulang daw ng PhilHealth ang dahilan kung bakit kinailangan itong magbalik ng halos 90 billion pesos na hindi nagastos na pondo sa National Treasury nitong Abril. Yan ang ipinunto ng Commission on Audit sa kanilang 2023 audit report sa PhilHealth. Pinuna ng ahensyang naantala at limitado raw na pagpapalawak ng PhilHealth ng mga benepisyo para sa mga beneficiary. Hindi rin daw lubusang ginastos ng PhilHealth ang mga subsidiya nito mula sa gobyerno. Kaya pinabalik ng Department of Finance and National Treasury ang sobrang pondo ng PhilHealth. Ang resulta, napagkaitan daw ang mga miyembro ng sapat at karagdagang benepisyo na galing din naman sa sarili nilang kontribusyon. Nagamit daw sana mga hindi nagastos sa subsidiya mula sa national government para lubusang palawakin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga indirect contributor, gaya ng senior citizens, persons with disabilities, marginalized sectors at iba pa. Pumalag dyan ang PhilHealth. Hindi rin naman fair to say that nagpabaya po kami because as you can see, we have been aggressively increasing our benefits and expanding our benefits for the benefit of our people. Kasama raw sa pinalawig ang mga benefit package para sa severe pneumonia, stroke at dialysis. Pinalawig din nila ang coverage para sa kidney transplantation, dengue, COVID at breast cancer benefits. Pero hindi raw ito sapat, sabi ng independent health reform advocate na si Dr. Anthony Leachon. Ang goal ng Universal Healthcare Law ay mabawasan ang out-of-pocket expenditure mo to around 10% lang in the next 10 years. Nakalimang taon na. So kahit naglagay sila ng mga benefit, ang liliit niyan. Dapat they should zero in on the top killer diseases of the country. Yan ay heart attack, cancer, stroke, dialysis, diabetes. Ito'y 80% ng namamatay sa Pilipinas. At ito ay mahigit na 756 billion pesos a year and accounting for about 5% of our GDP. So dapat libre ang angiogram. Ang bypass, maaaring malibre na. Yung mga cancer therapy, yung mga PET scan, mga MRI scan. Isa pang puna ng COA, hindi raw naging prioridad ng PhilHealth ang pagpapalawak ng benefit programs dahil karamihan ng pondo ay inilagay sa investments. Taliwas daw ito sa Universal Healthcare Act. Sabi ng PhilHealth, technically po, the PhilHealth is allowed to invest. At nasa batas din naman po yan. That is also part of our fiduciary role. To make good use of our money. Pero again, we have also been continuously doing our reforms para po ma-achieve yung pong mandates ng universal healthcare. Sa kabila naman daw ng pagtaas ng premium contributions sa PhilHealth mula 2019, bumaba na bayarang benefit claims sa 118.9 billion pesos nitong 2023 mula sa 130.56 billion pesos noong 2022. Tugon ng PhilHealth, naglunsad na ito ng mga bago o enhanced benefit package sa unang quarter ng 2024. Maglulunsad daw ito ng iba pang benepisyo sa huling bahagi ng 2024 at sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.